We are bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storicon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stores are watching this Friday, May 1, Labor Day. No fuel price rollback expected next week after a shortened trading week, according to an industry source of the Philippine Star and News 5. Diesel prices may go up by up to 2 pesos per liter and up to 3 pesos for gasoline as crude gets more expensive again in the world market. It does not help that the U.S. is thinking of restarting strikes on Iran again as peace negotiations keep on falling through. Now, if implemented, this would end 2 weeks of diesel price cuts. Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro says the report that former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico is in Paris came from a, and we quote, highly regarded diplomatic source. Lazaro, however, declined to disclose details as it was given in confidence. She says the Philippine Embassy in France is closely validating the information while monitoring developments surrounding Co's reported asylum application. And President Bongbong Marcos recognizes Filipino workers as the country's backbone in his Labor Day message. He also reaffirmed the administration's push for more jobs, stronger protection, and expanded opportunities. Meantime, the Atinito Coalition marked Labor Day at sea during its 4th civilian mission to Pag-asa Island. The group held a deck program where they honored fisher folk, frontline workers, and crew members aboard MV Capitan Felix. In Metro Manila, members of several sectors marched from Welcome Rotonda towards Mendiola as part of today's protest actions and demand for a wage hike. And joining us today, fresh from Czech Republic ba o France o ano, saan galing? All of the above. All of the above. All of the above. Ang ating resident jet setter and political heckler, si Mr. Ronald Llamas. Happy weekend po sa inyo lahat. Sana masaya ang inyong weekend. And Labor Day. Happy Labor Day. Ang laki ng rally ngayon sa Espanya, papuntang Mendiola. Ang problema, for the fourth year, hindi pa rin hinaharap ng presidente yung ating mga labor organizations. No? At ang laki ng rally ng Nagkaisa Labor Coalition, ALU-TUCP Federation, Sentro ng Manggagawa Labor Group, no? etc. etc. Ang dami po nila ngayon. At for the first time, nagkaroon ng Labor Day celebration At sea. sa dagat, papunta ng Pag-asa Island. No? We will have later a live report from the Capitan Felix Oca, that memorable boat. Yes. Parang nandun kaya yata dati. Tsaka si Gretchen. Bakit wala ka doon ngayon? Ano ba yun? Anong tawag doon? Freedom to broadcast. Freedom to broadcast. Walang paalala ko, ano? Natawa kasi ako. Oh, baka lang hindi po nilalaman itong si Ronald Llamas in a past life siya po ay labor organizer. Yes. At inamin naman ni Secretary John Piclem. There you go. Here we go again. Nag-organize ako sa Cavite. At kalabang ko yung kanyang itong video ito ay galing doon sa dagat yan, nasa dagat. MV Felix Oca, ang barkong sinasakyan ng Atinito Coalition papunta doon sa Pag-asa Island. At ayun si Congresswoman Dada na magsasakay ng jet ski. Si Dada yung anak yung Akbayan Party List Congresswoman na mag-jet ski. Itong naka-hijab. Yes, yan. Naka-hijab. Mag-jet ski yan. Mag-jet ski siya. That'll be interesting to watch. Paano? 10 years ago, may nagpromisa rin na mag-jet ski at maglalagay ng bandera sa occupied islands ng China. Ngayon, siseryosohin na after 10 years. At least ang Mindanaoan will fulfill. Ang Mindanaoan and a woman at that. Congresswoman Dada, ang Mindanaoan will fulfill the promise made by a fellow Mindanaoan. Ipagdasal natin na hindi siya malagay sa panganib. Dahil palibot po ng napakaraming Chinese vessels yung ating westernmost part ng ating exclusive economic zone. The last we heard from our Mojo, whom we will bring in later, si Arles de los Santos, who is on board the MV Capitan Oca. Di ba siya nahihilo? Mukhang hindi naman, mukhang nag-enjoy naman daw. Pero binubundutan na raw sila ng Chinese Navy. Andun, sinasyado na sila. Di ba nung sinyado kayo dati, umatras kayo?
Hindi mo ako yung kapitan eh. Pasahero ako doon eh. Di mo ako nagsabi, umatras tayo. Paliwanag ka sa presinto. Nakita ko lang, nandun sa wing ng bridge. Parang, ba't kumukurba tayo yung buntot natin? Yung wake? Yung, Dalawa yata yung pumalibot sa inyo nun, di ba? Navy at saka Coast Guard. Chinese Navy, Kasi Chinese Coast Guard. Pag ganun kami, pag ganun yung Chinese Navy, biglang lumiko, papunta sa amin yung Chinese Navy, tapos nag-flank speed. Ibig sabihin, mabilis. Mabilis. Oo. Oo. So, Kinabahan siguro yata, kinabahan yung kapitan Si niyo. kapitan, nag-U-turn. Oo. Tapos may kwan pa. May air assets pa yung China, di ba? Lumilipad sa Yeah. taas nyo. Yeah. Siguro, Baka akala i-invade nyo yung China. Kaya, we were still, doon sa boundary ng Palawan eh. at least nung panahon na yun, hindi nahulog yung drone ni Gretchen Ho, no? Yeah, that will come later. Sa second mission niya. So, yun, good luck to the contingent going there. They'll be arriving tomorrow, I think. Or if Yes, not tonight. yes. Early morning tomorrow. Pagkasa Island, what they also call T2 Island. Yes. Dalawa yan. Isa galing Puerto Princesa, yung Chawi. Yung last Yung time Chawi, nakalusot. Sila, ulit. umaandar na sila ngayon doon. No, meron din mga atin dito na nakasakay. Pero yung itong Oka, ito yung sinakay nyo dati. Itong Oka galing Santo? Manila. 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 Dito sa Kagabi. sakay dito. Malis siyang kagabi. Okay. Kasama dyan, mga podcasters katulad ni Lovely Granada. Ito si Lovely. Si Lovely, oo. Oy, paano ka? Lonely ka? Ako, hindi naman ako podcaster. Hindi, Walang di ba ako. partner mo siya sa podcast, sa show ninyo? Wala pa eh. Wala pa yung show eh. Hindi pa ba nag-air? Officially, hindi pa nagsisimula. Okay, sorry. Pero ako naman, sampid lang ako dito sa Storycon eh. Doon naman tayo. Doon naman tayo. Yung mga drama talaga. Teka, bago lahat, kwentuhan mo kami nung nangyari sa iyo sa Europe. Kamusta si paring Sandy? Kayo ba'y nakita-kita? At kayo ba'y nag-usap? Dapat magiinuman kami. Diba? Natakot yatang humarap sa akin. Kala niya siguro, huliin ko siya. Saka humihingi ako ng maleta. Pero yung hinihingi ko namang maleta, ang laman ukay. No, ukay. Dami ukay dun sa flea market. Ganun ba? Sa France, the best flea market. No? Eh, Laki-laki, several kwan yun, blocks. yeah, but I think the flea markets there, yung ukay-ukay nila, they don't import the ukay-ukay. Yung mga, Hindi. Galing doon. gamit ng mga tao talaga yun. Oo, doon. yung mga hindi na ginagamit. Tayo kasi ni-import natin ng ukay-ukay para ibenta sa mga Pilipino. Yes. Pero minsan makakachamba ka, yung mga mamahaling paintings, mga mamahaling antiques. Kasi Dahil those are, yung mga ukay doon, yung mga namatay, pinapalinis yung mga estate. bahay, tawag cleaners. Yung cleaners, sila rin yung nagiging tigabenta sa flea market. So kumita sila bilang tigalinis, kumita sila bilang tigabenta. parang estate sale. Hindi nila alam kung ano yung presyo ng kanilang mga binibenta. Kaya minsan makakakuha ka ng mga kwan. Ang tawag ko dyan, modern day treasure hunting. Iba yung nature ng ukay doon sa nature ng ukay dito. Oo, makakabili ka doon yung tunay ng mga samurai na 300-400 years old. No. You do not buy the samurai, you buy the katana. Ayun nga, katana. Samurai swords. If you buy the samurai, you buy the swords. warrior. Oh, samurai swords. I mean, no? Oo, samurai swords. Okay, back to that. Kaya, ayun. Teka, nanilis ka. Ano balita ka sa saldi ko? I'm sure you talk to a lot of people medyo there. nakakatawa lang kasi yan dahil wala siyang kaso doon, wala rin siyang red notice dito sa Interpol. At most, ilang oras lang yan eh. 3 hours usually yan. Papakawalan na yan eh. Kahit merong problema yung kanyang dokumento. Kung halimbawa, naiwan niya yung kanyang dokumento, hihingian lang siya ng digital copy eh. Papadala niya, halimbawa, meron siyang residency visa o meron siyang Schengen visa. No? Ang sabi kasi ng ilang expert doon, kung may residency visa ka, kahit wala kang passport, i-recognize pa rin yun. Talaga? Oo. Ayun nga, hindi ka naman papaalisin eh. Unless meron kang criminal records o criminal cases. Nasabi nga ng gobyerno, last year pa sila nag-file sa Interpol, hanggang ngayon wala pa. Kung may Portuguese passport ka naman, isosoli ka sa Portugal. Because you would be therefore a Portuguese citizen. At this point, kung meron kang asylum request, kung saang bansa ka nag-request ng asylum, doon ka ibabalik. Parang yung chismis, nag-file siya sa France. Kaya malaki ang possibility, doon siya binalik. You know what surprised us yesterday was discovering that it was France that requested custody of Zaldico from Czech authorities. It was actually the government of France that asked
that he be turned over to France? Well, kung meron siyang request for asylum, normal yon. No? Okay. Kung doon Kasi- siya nag-request ng asylum sa France, no? Kasi we were wondering yesterday Oh. that mere act of France requesting custody of Zaldico from the Czech authorities, even if because of an asylum application pa lang, we were wondering if that was an indicator of whether France was already partial to granting. I greatly doubt The it. asylum. Oh, hindi ko-compromise ng France yung relasyon nila sa Pilipinas, lalo na ang dami nilang projects dito. Hindi lang developmental, kung hindi pati security. For the first time, sumama sila sa ating Baliktad. balikatan. No? I doubt they will sacrifice that para lamang kay Saldico. So it was Tingin more ko baka nga procedural. lower level yan eh. Lower level na nag-request o tumawag si Saldico, kinuman ako rito, dinetain ako, nag-apply ako ng asylum sa inyo. Baka tumawag siya ron. Tapos, tumawag yung department na yon or isang lower level na tao. I doubt kung alam yan nung higher level. So Hindi siya ganun ka-importante para so sa you mean France. it Lalo sounds na ngayon, more like may request tayo for 40 vessels na official development aid. 40 vessels para sa ating Coast Guard. so it sounds more procedural and administrative than it is political. Ay, in very, nature. very important sa Europe yan. Yung ganyan mga procedural, bureaucratic processes. No? Lalo na kung nag-invoke ka ng political asylum, tapos wala ka namang kaso, no? Yun yung problema, yung kaso. Well, actually, that's the other thing eh. Kasi, di ba, what we heard was that the Philippine government requested for a red notice from Interpol as early as the last quarter of 2025. October ba yun o November ang supposed request filed? May na eh. Parang kalahating taon na. Parang... Actually, meron tayong representative sa Interpol. Yung ating Philippine National Police, nakaupo rin dyan. At Dapat meron silang office ito. Yes, dapat diniinan nila. No, dapat diniinan nila. Unless may isang superpower na humaharang. May paramdam ka kung sino. Oo. Di ba? Baka, paano, nasa leadership din ng Interpol yun eh. At a couple of years ago nga, sila yung head ng Interpol eh. At nakakatawa, yung head ng Interpol na Chinese, biglang na missing. Missing? Nakasama yata sa power struggle o purging sa China. Sabi naman ng missing. Iba yung fired sa missing, ha? Missing, nawawala hanggang ngayon. Nahanap nga ng asawa, ng pamilya. Pagbalik ng China, nawala na. Kailangan siya i-blue notice. Oo. So, ibig sabihin, hindi basta-basta rin yung China. Lalo na, yung headquarters ng Interpol nasa Hong Kong. Ay, sino Hong Kong ba? Oo. Siyempre, may mga iba rin yung mga headquarters. Oh, yeah. Pero But the main headquarters is Hong Kong? Oo, nasa Hong Kong. Hindi siya nag-rotate or anything like Hindi that? ko alam kung nag-rotate. Pero alam ko nasa Hong Kong. Ang dami ginawa sa Europe, ah. Yung mga OFW, nakakatuwa. Doon kami sa park nag-assembly. No, nagluto kayo ng sa humba? France. Nagdala sila ng mga pagkain. No? Dala sila ng wine. Meron pa nga Kentucky. May nagdala ng Kentucky. Masarap yung mga prutas. Tsaka yung mga keso. Panahon natin ng Kentucky, ang tawag nila ngayon dyan, KFC. Ngayon, pag sinabi mong Kentucky, anong Kentucky? Oo. Parang punta tayong Shoemart. Anong Shoemart? SM. Sila kasamang Eunice. No? Sila nag-organize dyan. No? Sa Paris. No? Pag nandyan ako, sila nag-organize ng mga assembly with the OFW. Last November, nag-organize sila para sa amin ni Christian Esguerra. Diyan. Pag sa Italy, sa Milan, sila Father Albert naman yan. No? Alejo. Oo. Kaya pag sa Japan naman, si Menchi yan. No? So, meron tayong mga point person. No? Baka this year, dyan naman sa US at Canada. Nagpaplano rin kami. Ni Shelo at ni Christian. Mga tour, tsaka si Heidi Mendoza. Kailan kayo mag-Nairobi o Kigali, gano'n? Pag wala na sigurong gera. Pupunta sana kami Dubai. Dubai, Maraming Pinoy dyan, tsaka sa Saudi. marami talaga. Diyan ang plano sana namin this year. Nangyari itong gera. So, dyan marami ang Pinoy. Saka mas masaya dyan. Oo. Tibok, pasok natin ang guest natin today. Our Sino yan? first guest for Sino yung ating guest? Ang NBI director natin, si Attorney Melvin No Matibag. less than Director Melvin Matibag. Magandang hapon, Director Matibag, and thank you for joining us.
Magandang hapon po, kasamang Ed at sa aking pong kaibigan, Sen Edu, Secretary Ronald Llamas. Director, Sa lahat ng tumatangkilik. Director, mayayali tayo na. Pag sinabi mong kaibigan mo ako, baka yung mga kaaway mo, maging kaaway ko na rin. And likewise, Matagal na yatang ganun eh. and likewise, mga kaaway mo, mga kaaway niya. Ay, doon siya yari. Mukhang mas marami ang Mas kaaway. marami akong ngayon, kaaway. Teka, Director, unahin ko muna siguro yung kay Jay Sonsa. Ano po yung update kay Jay Sonsa? Dahil siya hinuli kagabi. Well, nahuli nga po siya, inaresto po siya kagabi sa bisa po ng warrant of arrest na inisyu po ng Regional Trial Court ng Pasay. At maayos naman po yung kalagayan niya kung makita niyo po rin sa mga lumabas na video. Ito po, rolling ang video. Medyo nagre-reklamo po siya na medyo masama yung pakiramdam niya. Kaya naman po, kumuha po kami ng aming medical personnel para tingnan siya. At saka po, isinakay namin siya sa wheelchair na nahihirapan na po siya maglakad. Sa ngayon po, siya naka-detain po sa detention facility po ng National Bureau of Investigation po. Yes, sir. Pero sir, we understand, walang bail recommended, recommended na walang bail ng judge itong kaso ni Jay Sonsa. And I think si Mrs. Sonsa is questioning that fact na walang recommended bail. Bakit nga po walang bail? Ang nakalagay po sa warrant of arrest is not bailable. Hindi po sinabing no bail. Not bailable doon po sa kabuuan ng paragraph, sa second paragraph. Pero ang sabi nga po natin, sa Lunes po natin malalaman yan. Pagbukas po ng korte, sapagkat karapatan naman po ng abogado nila na questionin at mag-apply po, petition for bail ang abogado. Pero tandaan po natin, ang pagbibigay po ng bail is a privilege. Yes. Although by practice po, yung po matataas na kaso, yung may matataas na parusa, yun po yung mga bail talaga. So, at yung mga, sabi may risk of running, yung mga ganyan, discretion po ng court kung bibigyan po ng bail o hindi po. Pero offhand, Director, merong mga kaso talaga na non-bailable, di ba? Plunder, malversation with falsification of public documents, no, etc. No? Pero itong kaso niya, ano ba yung na-file sa kanya na kaso? Ang pinay po sa kanya, 2 kaso po yan eh. Violation ng Revised Penal Code, Article 154, publication po ng materials na nagpo-promote ng maling balita, at saka po violation of Cybercrime Law of 2012 po. Pero hindi naman siya non-bailable, yung dalawa na yon, di ba? Well, pag tinignan po yung penalty niya is prison mayor to prison correctional at the maximum. May mga ganyang kaso po, mga bailable po yan. Pero sabi nga po natin, yung pagbibigay po ng bail is a matter of discretion by the court. So may mga kinukonsidera po ang korte na sila po nakakalam yan. Yes, sir. We understand, sir. In the end naman, it's not the NBI that released the arrest warrant. Although we're wondering lang din, did the court, the judge who issued the arrest warrant, did he say why he wrote in the arrest warrant that na walang bail itong kaso niya? Well, kami naman po, dumarating lang po sa amin yung mandado de arresto, yung warrant of arrest. Hindi naman po kami ang nagdidetermine yan. Yes, sir. So pag dumating po sa amin yan, naka-address po yan sa law enforcement, susunod lang po namin siya. Isasagawa po namin, susunod lang po kami. At meron po tinatawag dyan, pag na-arresto na namin, we will have to report to the court kung ano po yung nangyari dun sa warrant. Ito po yung gagawin namin, first hour in Monday po. Hindi ko na nakilala si Jay Sonsa. Hindi na pala itsura niya. Medyo tumanda na po. Saka wala siyang salamin kasi. Tapos nakapambahay lang. Sige, sir. So at this present time, he is at the NBI detention facility, and he is I suppose he is in good health pa naman. Meron po kami medical personnel to attend to him. Cambio lang ng konti, Director. Ano na status dun sa kaso ni pamilya ni Mike Defensor? Marami siyang mga sagot, marami siyang mga banat all over the place, no? Well, sa ngayon po, na-schedule na po ng prosecutor sa May 6, pinapasagot po yung mga naidemanda dyan, kasama po yung asawa at anak niya,
at yung mga nakapangalan po ron sa Sirin Corporation. Mhm. At kami naman po, patuloy po yung case build-up namin at investigasyon doon sa mga maaari pa pong masama sa kaso ng anti-human trafficking po. Pero sir, we understand ayon sa inyo, isasama rin si Mike Defensor mismo, hindi lang yung kanyang asawa at anak, isasama siya as one of those to be charged for human trafficking. Paano ho siya nasangkot? Is he part of Zerin or is he part of the mother company of Zerin? Ganito po, pinag-aaralan pa rin po namin yan kung sasampal talaga siya ng kaso. Pero habang pinag-aaralan po namin, lumalabas yung mga ebidensya. Ito po palang Chicago KTV at Blue Hotel, interrelated po siya, interlocking ang officers and director with Cliff Point Development Corporation tsaka yung innovative company po na nangungupahan po sa Midland Pasig Land Corporation, Development Corporation, na 1% owner po ito yung company na yan at ang PCGG po ang 99% na may-ari po. Mhm. Mhm. So ngayon, it's makita po natin yung Chicago, yung Sirin, yung Cliff Point, Innovative, iisa lang po pala yung may-ari yan. At ang may control talaga na malaki si Mike Defensor po. So interlocking directorate yan. Tama po, interlocking directors, officers, shareholders po. Mm. At alam po nila lahat yung nangyayari dyan. Sila po yung may control. Mhm. Mm. I get what you mean sir, by interlocking, pero in this particular sense, Chicago and Blue, are they under Cliff Point? I understand from what you were Ang quoted as Chicago having... po, Yes, sir. ang Chicago po is may lease contract with Sirin. At ang Opo. Sirin naman po ang nagpapatakbo ng Blue Hotel. Opo. Ngayon naman po yung Sirin, saka po yung Cliff Point Development Corporation, sila naman po yung may kontrata. At yung Cliff Point, siya naman po ang nakapalit po ng Innovative Corporation. At sa lahat po ng company na to, magkakasama po lahat. Kasama po si Mike Defensor, yung treasurer po ng Chicago, shareholder po ng Cliff Point. So ganun po, interlocking talaga. Kaya kailangan po ayusin, may presenta po ng maayos para yung kaso pong ipapanin, sumunod po sa Memorandum Circular number 20 po ng DOJ that there is a reasonable certainty of conviction pag umakyat po sa korte. Mhm. Okay. Okay. Sir, ang claim ng pamilya ni Mr. Defensor ano raw that they let go of their controlling shares of Blue Hood of Zerin in 2019, although I don't know if they presented any document to prove that. But do you have any documents, like for example, we understand, parang may nagsabi sa inyo na meron kayong GIS ng Zerin? Tama po. Narinig ko po yung claim na yan, 2019, pero wala nga pong maituro, walang mailabas yung dokumento si Mike Defensor. Kami naman po, 2025 na GIS, sila pa rin po lahat ang may hawak. At yung 2026 po na Mayor's Permit, yung business permit po, galing sa City Hall, nakapangalan pa rin po sa Sirin Corporation. Okay. Now, yung, tama ba sir, yung GIS is filed every year sa SEC? So, ibig sabihin, this should be updated. Ano po? Tama ba the GIS is filed every year sa SEC? So po, ina-file po yan every year po. So kung 2019 po sinasabi niya, dapat po, by this time, that is 6 years, dapat sarado na po yan, nag-winding up na po yan, tapos na po talaga. Hindi na po lalabas sa SEC yung pangalan po ng Sirin. Kung lalabas po yan, nakalagay dyan na sinara na po siya noong 2019. What you're saying is that they cannot argue that hindi lang na-update yung papeles. Mahirap po kasing makipagtalo sa dokumento. Ang depensa po lang sa rules of evidence sa dokumento, kailangan patunayan mong peke yung dokumento. O yung dokumento yung pinipresenta was prepared under fraud or under duress. Tapos sir, I forget to sinasabi sa amin. Si Secretary Remulla na nagsabi nito eh. May sasabi si Sec Remulla sa amin na na meron daw mga, some of the victims of human trafficking dun sa Chicago supposedly claim that si Mr. Defensor has been patronizing the establishment. Is that, Sorry po, pakiulit po. parang may sinabi sa amin si Secretary Remulla na sinabi raw ng mga victims ng human trafficking doon sa Chicago KTV na madalas mag-patronize si Mike Defensor noong KTV at nagdadala raw ng mga kaibigan doon. Is that what they told you?
Meron pong report yan. Hindi lang nga po kay Secretary Remulla ko narinig yan. Yan po ay ginasabi nga na noong pag 2017, ang pangalan niyan, Bineto Luna, at dyan po nagpupunta, dinadala ni Sec Mike yung kanyang mga partners sa business, mga political connections. At katunayan, may report po sa amin, may po nagsabi sa amin na barangay officials ng Quezon City na dyan po dinadala yung mga barangay officials during the campaign para mag-PR po pag-PR ni Mike Defensor po. Okay. Okay, so all those details. Detalyado. Pero sir, you have testimony to that effect. Meron po. Meron po lahat yan. Kausap niyo yung mga victims dito. Ito yung mga victims mismo. Sama po yung mga biktima, yung iba pa po mga tao, at saka meron pong mga dati silang kapartner na nagsasalita pa rin sa akin. Mhm. Okay. Sir, kambi lang ako, sir. Doon naman sa impeachment, nagtestigo ang NBI doon sa nakaraang Justice Committee hearing doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang sabi nga ng ibang congressman, mukhang isa sa mga pinakamalakas na maging batayan ng kanilang impeachment complaint yung itong grave threats na umunoy nilabas ni VP Sara online. On the other hand po, walang testigo doon sa panig ni VP Sara nung hearing. Pero paulit-ulit po nilang sinasabi na number one, there is no threat. If there is no threat, if it's a threat coming from beyond the grave, ibig sabihin, kung sinabi raw ni VP Sara na pag siya'y namatay, papapatayin yung mag-asawang Marcos, that is not a threat because that is from beyond the grave. I am not sure how that applies legally, pero kayo po, what is your perspective as far as that argument is concerned? Well, kaya po siguro sinasabi ng mga mambabatas na malakas yung ebidensya sa impeachment sapagkat ang requirement po of proof nila to have the Vice President impeached, yung pong quantum of evidence niya, reasonable doubt lang. Ang ginawa po namin basihan nga, yung Memorandum Circular number 20 ng DOJ, yung reasonable certainty of conviction. So napinag-aralan na po namin yun na lahat ng elemento ng grave threat ay nandiyan dyan po at lahat ng elemento ng inciting to sedition ay nandiyan dyan. Yung sinasabi po na condition na pag namatay siya, kasama na nga po yan sa elements na bumubuo ng grave threat So ngayon po, depensa na lang po nila yan. Kaya mas maganda nga po siguro umakyat po sa impeachment court para po marinig yung mga ebidensya. At kami naman po, sa parte po ng NBI, ipinail na po namin yung grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Noong isang taon pa po yan at inaantay po natin ang decision lang na resolution ng DOJ. Mhm. Director, ano po to? Ito ay Article 282, no? Article 282 ng Revised Penal Code. Tama ho ba? Hindi ko po kabisado yung article. Basta dyan po ay grave threat. Sa Tagalog po, malubhang pagbabanta. Yung kasing Article 282 defines it as conditional threat or unconditional threat. So may ganoon palang paghihimay. May conditional at unconditional. Okay. Sige po. Huling tanong lang po tungkol doon. Meron ho bang would you know kung merong mga nakaraang jurisprudence pagdating sa mga ganyang kondisyon, kung may nahatulan na yung korte na ganyang kaso kung saan merong kondisyon yung pagbabanta? Well, marami pong kaso na ganyan. Hindi lang po eksakto na yung ganyan na pagbabanta. Pero ang importante po yan, yung pong elements na a threat to commit a wrong, nandiyan dyan, yung kung ano yung magiging crime, so papatayin, tapos deliberately communicated, tapos sabi nga niyan, with or without condition that is a threat. Tapos yung intent po niya is manakot. Mag-cause ng fear. So yan po yung mga requirements at lahat po yan, nandiyan dyan naman po. Okay. Okay, Kabok. Meron pa? Sana marami pang gagawin si Director Tsaka, hindi, holiday ngayon Binulabog natin ang holiday ni Director Oo nga. Okay. Director, pag ako sakaling mapunta dyan sa NBI,
Bigyan niyo lang ako ng kape kahit na-detain ako. Sige po, pati NBI clearance, bibigyan Basta di ko po NBI kayo. clearance. Sekretaryo. Salamat po sa inyo. Pacheck niyo muna, sir. Baka marami itong sabit. Nung last time humingi ako ng NBI clearance, meron akong kapangalan na kapangalan. So kinakailangan ko pang pumunta sa Quezon City Judge para linisin yung pangalan ko na hindi ako yun. Nakakulong sa Muntinlupa. No? Sigurado ka hindi ko yun. Oo. Grabe pa naman yung kaso, murder. No? Ako hindi ako makasakit ng lamok tsaka langaw. Alam mo, walang niniwala sa'yo. Hindi, si Director, naniniwala sa akin si Director. Tinatawanan ka eh. Alam niya, masyado akong mapayapa. Tinatawanan ka eh. Kahit nung UST days namin, sobra akong payapa. Naniniwala naman po tayo. Bibigyan po natin si Secretary. Sige na nga. Si Director, palayanan natin kasi baka tamaan tayo ng kidlat dito sa sinasabi mo. Maraming salamat po, Director Melvin Matibag ng Salamat NBI. po. Magandang hapon po. Salamat, Thank you po. Director. Thank you po. Ano sabi mo? Okay, some interesting elements sa Article 282 ng Revised Penal Code. Let me just run quickly through it. Okay, merong conditional threats, merong unconditional threats under Article 282 of the Revised Penal Code on grave threats. A conditional threat is essentially a threat to commit a crime if a condition is not met or tied to some demand or contingency. For example, iurong mo yung kaso o papatayin kita. O kaya tumestigo ka, susunugin ko yung bahay mo. O kaya, pag may mangyari sa akin, may papatay sa'yo. Kaya ako, di ako nagtetreten eh. Ginagawa mo lang. Yung ngisi mong yan, no? I refuse to answer because my answer might incriminate me. You invoke your right against self-incrimination. I invoke my right against self-discrimination. Parang mo kayo na. Under Article 282, the condition does not even need to be illegal for the threat to qualify as grave threats. Okay, a lot of interesting elements here. Conditional threats are still punishable under Article 282. The existence of a condition does not remove criminal liability. Okay. Paano yan? Si principal, lagi akong tinetreten. Yung iba nga, hindi na threat eh. Actual na eh. Hinahampas ka. Pwede ba ako magsampa ng kaso? Pwede, sige. Non-bailable ba yun? Non-bailable ata. Non-bailable. Lalo pag i-apply mo sa cybercrime law kasi one level higher. Pero takot ko lang magsampa ng kaso kay principal. Kaya talaga. May mga president siya, People versus Sevilla. Ano ba dyan, people versus Manny Mugato? Wala eh. Ronnie Calawag versus the people. People versus Lord De Vera, meron ba yan? People versus Bomon. Wala. Libelous yun eh, yung Lord De Vera. Si Lord? Hindi, si Lord pa. Bait-bait ni Lord eh, hindi kagaya mo eh. Kung mabait siya, santo ko. Okay. Important doctrinal points from Philippine jurisprudence. The courts examine whether the threatened act is a crime, whether there was intent to intimidate, whether the statement was serious and not mere anger, jest, or political rhetoric, whether the threat was tied to a condition or a demand. Splice lang nga daw, sabi ni Vice President. Ano ba kayo? Splice lang eh. Everybody watched it, so it depends on how you define splice. Dapat ang sinabi niya dati, AI. Ngayon, ganun na yung mga paliwanag ngayon, puro AI. AI lang yan. Oo. May nakita nga ako, AI ko kanina. Tawa ako ng tawa. Pakita natin yung AI ni Nagkakapampangan ako tsaka nagsasibuano. Jan, i-download mo kaya yung AI ni ang alam ko lang na Cebuano, yung palanggat, kakaayo. Honey, anong kakaayo? yung Cebuano kong AI na nakita kanina, nagagalit na galit ako. Pero galing nga, kuha yung mukha mo, di ba? Ay, kaya naman ng AI yun Kuha, di ba? Ayun na nga, medyo kumanda lalaki ako ron. Boses mo. Kumpara sa kwan. Boses ko, kumpara sa kwan. Kasi what they upload is they upload your face, even a photo. Your voice. And they upload several minutes worth of your voice. And then AI will... Turuan mo nga ako paano gumawa yan. Hindi ako marunong gumawa yan. Hindi, nagkaroon lang ako ng AI. Walang biro. Nagkaroon lang ako ng AI ng Pasko, di ba? Tinuruan ako ni Randy David at ni Cara David. Paano magkaroon ng kanyan? Ano tawag sa AI na yan? Yung AI app.
Yung AI Yeah. app, yung app ng AI, ang tawag doon? ChatGPT. ChatGPT, Ano ba? first time. Iba naman yun. First time Iba ko naman ang nga- ChatGPT Di ba sa AI din AI yun? video. Akala ko may AI video rin yun. Ang dami gumagamit. Dami kasi palang video. levels no, yung ChatGPT, iba-ibang levels. Oh. May premium. Oo. Ako yung libre lang. Depende kung ano gusto mong gawin. Kung gusto mong magpa-fabricate ng images, whether for, actually, hindi naman lahat ng fabricated images, well, maybe that's the wrong word for it. Hindi naman lahat ng AI images are bad kasi a lot of media organizations use AI to generate new Mga images. columnist ang akong nababasa, AI yung kanilang, yung Ay, kanilang iba column. naman yun. Iba naman yun. Oo. Yung mga ibang may Mga estudyante, may mga gumagawa ng writer, thesis, AI. Di ba? Siguro ang hirap gawa ng AI video ni Manny Mugato. No? Challenging siguro yun. Hindi. Dahil masyadong complicated yung kanyang itsura. Hindi. Hindi mo nakwento ko sa inyo, yung na-scam kami ni Manny Mogs kasi may nagkunwari si Manny Mogs sa Oh, pero hindi naman yun. Hindi. Hindi yan. Nakwento ko sa inyo. Oh. Nag-video call sa akin. Oo. Mukha ni Manny Mogs. Gumagalaw pa. Pero walang Pero audio. hindi problema ng AI yun eh. Problema nun yung na-budol. Okay, huwag na tayo. Goodbye na nga tayo. Okay, mag-break muna tayo. Hindi naman ako kidlat. You're still watching StoryCon on One News. We will take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group. And we've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to StoryCon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course, with us, our resident political scammer. Excuse me. Baka makasuhan ka ng libel yan. Mapunta ka sa NBI. Naubo tuloy ako. Excuse me. A resident political heckler. There you go. Okay lang. Okay. Hindi ka na resident NBI na. Political heckler, Mr. Ronald Llamas. Bati-bati ka naman dyan. Yung mga viewers nating nanonood ngayon. Hapon po. Isang tunay na hapon. No? Sariwang-sariwa from Europe. Inabangan ka ng mga yan ng ilang araw dahil asan si Tito Ronald? Asan si Tito Ronald? Oh, ting mag-zoom ako rito. Alas 10 ng umaga eh. Doon. Doon. Okay naman yung alas 6 ng umaga. Oo. Ang problema, yung kwan, may nagmita sa akin na alas 2 na umaga. Oh, ito. Merong gumawa ng AI ni Ronald Llamas. May nagtsaga. Teka, ito ba yung MTRCB, Hindi ko alam. Wala tayong sabi Hindi dito ko sa naman alam. AI na to. May pagmumura ba to? Galit na galit, oh. Oh. Wala. Oh. May sabit ng audio yan, Oh, yan, oh. Galit na galit, di ba? Pero Oh. ba't mukhang makinis ka dyan? Yan, oh, parang nagkalaiti, oh. Salamat sa AI, mas may itsura ako dyan kaya sa personal. Parang hindi ka ganyan, eh. Parang, Telegenic. hindi. Yung talagang parang, Di ba, oh? parang si Hitler nagmemuestra ng mga speeches. Actually, mas kinakatakutan ako ng mga kalabang ko pag ako na ko, subdued. Oh, hindi ka ganyan, eh. That is not the typical Ronald Llamas. Oo. May ganyan na, 2 dialect. Isang dialect yan, meron pa isa. Ano sabi daw? Ewan ko, hindi ko nga maintindihan. Eh. Pare tayo doon. Huwag nga natin pa yung audio kasi baka mamaya may hindi karapat-dapat na marinig. Oo nga. Baka matrobo Okay na yan. Mr. Ibig Ronald sabihin, Llamas. lahat tayo pwedeng maganyan. Baka mamaya mapadpad ka rin ng NBI kasama ni Jason Sa. Ang gusto ko makita yung kay Manny Mugato na ginaganyan. Isa pang kalmado yun, di ba? Hindi pwede si Manny Mugato magganyan-ganyan. Baka Baka hindi, sa puso baka yun. hindi magkasya doon sa Oo, di ba pa yun? It is a Friday. It's a holiday too. That's what you get for having. Relax lang. Chill lang tayo. Chill. Chill lang tayo. Okay. So, again, reminder mamaya, at around 5 o'clock, we will bring in our reporter who is with the Atinito Coalition convoy on the way to Pagasa Island. Okay, sabi mo kay Arles, isama yung ating yung ating isang kwan dito, kasama sa programa natin, si Lovely Granada. Andun. Sabi mo kay Arles, atake niya. Jan, kung sakali kayo ni Arles, atake si Lovely Granada, ang magiging co-host ni Raul Llamas sa kanilang bagong programa. Ano pangalan programa niyo? The DDS Show. Ano yung sabihin ng DDS? Hindi ko alam. DKA yun, di ko alam. Hindi yung DDS. Hintayin na lang natin.
Baka magbago. Bago. Bagay. Tsaka wala pa kayong time slot. Oh, at saka yung ibig sabihin ng DDS, baka rin magbago. Ganun ba? Oh, para pwede rin The Daily Show, di ba? O, ni Jon Stewart, Trevor Noah, di ba? DDS. Who knows, no? The Daily Show. How creative, man. Pwede rin The Demolition Show, di ba? O, although hindi bagay sa akin, hindi naman ako... Okay, sige. Let's bring in our second guest for this afternoon. We bring in Manila 2nd District Congressman and National Unity Party member or NUP Party member, Rolando Valeriano. Congressman Valeriano, magandang hapon po and welcome back to Storycon. Magandang hapon, Congressman. Magandang hapon. Good afternoon po, Secretary and Ed. Thank you po afternoon, sir. sa pagtawag. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you po sa pagsagot. Sir, makikichismis na kami, Congressman, kung ano ang bali-balita. Susunod na kabanata. Oo, sa partido ninyo especially kasi you're if not the biggest, the second biggest party in Congress. The second biggest party po. Opo. Ang NUP. Di ba, huli natin pag-usapan, the last time you were here was kung merong desisyon ng partido dun sa impeachment, meron na hubang desisyon ngayon na pinagbotohan ng Justice Committee itong impeachment. Ano, Kong, yung misa kasi lumalabas sa media, iba-ibang posisyon ng NUP eh. Ano ba talaga yung totoo? Totoo naman po. Kasi nagkaroon po kami. Yung huling usapan po namin supposed to be, it will be a conscience vote. Pero nagpapatawag po sa May 5 ng meeting si Chairman Ronnie Puno namin, si DS Puno, para kasama yan sa pag-uusapan natin yung tungkol sa impeachment. Kung matatandaan po ninyo, before, parang nagbitaw kami ng salita na we are waiting for a smoking gun. Opo. So, May 5 po, siguro, mararamdaman natin yan kasi ibang mga miyembro po namin nasa bakasyon pa eh. Pero definitely by May 5, we have to come up with our position. O kung hindi man po, baka payagan din kami na kung ano yung gusto namin, what is right and what is just. Yun po ay magiging botohan namin. From your vantage point po, Congressman, meron ba kayo nakitang smoking gun? Kahit kayo lang. Yung SALN, medyo ano po yun. Maganda po yung ginawa ng Justice Committee na tinignan nila yung mga evidence na sa ganun nga para pag nakita nila. Tingin ko marami rin pong congressman na kumbaga nagising dito. At although there is a commitment din, nasa Supreme Court ruling naman po yun na dapat bigyan kami ng ample time para ma-review o mabasa namin ang gusto yung article of impeachment yung iaakit sa Senate. So siguro po maraming magbabagong congressman. Tingnan po natin. Basta as far as the NUP is concerned po, sa May 5 baka I don't know kung maglalabas kami ng isang posisyon Unified o position. magkakaroon pa rin kami ng kanya-kanyang boto. Maganda naman kasi kung yung batay sa konsyensya ang pagboto. Tama po. 'Di ba? Pero ako kasi may kilala kasi ako mga congressman na walang konsyensya. Dako, na tayo. Hindi ko na lang papangalanan, no? Alam naman nila kung sino sila. No, kaya yes, Apo. maganda 'yon, pero sana lahat makinig sa kanilang konsensya. Yung iba kasi nakakatulog Tama ng po. mahimbing kahit walang konsensya. Actually po, ang LUP naman, sanay kami na pinababayaan kami. Although nung yung huling impeachment po, nung halos, I think, all of the NUP member bumoto to impeach the Vice President. Ngayon po, hindi ko talaga alam kung ano magiging posisyon. Kung magbibigay ng posisyon ng NUP or magkakanya-kanya ulit kami. Pero meron na po ako mga miyembrong nakita na sa matter of fact, kasama rin sa Justice Committee na bumoto ng 3-0. So malamang meron na talaga decided ng iba. Oo, dahil sa mga botohan sa Justice Committee, halos unanimous naman ang boto nyo. As a party, Opo, at some of them were NUP members like the Senior Deputy Majority Floor Leader Nonoy Defensor po, isang NUP member. So, Defensor. kasama sa bumoto, 53-0. Opo. dahil mahalaga yan. Mahalaga yan, Kong. Isa sa prosecutor. Okay. Ilan ho ba yung Justice Committee members na NUP. NUP rin? More or less. Na NUP, not less than 5 po.
Marami rin. More than 5, I think more than 5. Yung si Advincula po, isa kasama po sa amin sa NUP at nakita ko, bumoto rin siya. Sa amin, more dalawa. than 5 po. Okay, Opo. kasi Yun po. unanimous naman talaga yung boto sa Justice Committee. Ang magiging tanong po, di ba, unanimous yung boto sa Justice Committee, paano kung ang partido on Tuesday, hypothetical lang, paano kung ang partido pagdating ng May 5 sa Tuesday, magdesisyon na hindi susuportahan yung impeachment? Di maiipit yung mga bumoto in favor of probable cause dun sa Justice Committee ng NUP members. Alam niyo po yung huling meeting namin, hatiin na po talaga NUP, merong susuporta, so merong hindi. Kaya initially po talaga naglabas kami ng statement na magpo-conscience vote kasi para hindi rin ho maipit yung kagustuhan ng mga miyembro. So I do not know by May 5 po kung maglalabas kami ng posisyon, pero still believe siguro doon din po mapunta kami sa conscience vote talaga rin. Kung ano yung meeting sa May 4? May meeting sa House kasi tungkol sa impeachment. Anong meeting yon? Justice Committee ba yon? Hindi ko po alam. Okay. Justice Committee po yun. Mag-meeting May ng Justice 4. Committee. May Yung May 4. 5 po, meeting ng NUP, yung kami po yun, mga miyembro. Tapos Kasama po sa agenda namin yan. Yung articles of impeachment ata tapos sa sa May 11 sa plenary na. Sa plenary na po, pagbobotohan na. Kung, teka, balik dun sa tanong kanina ni Ronald, kayo po, kung kayo po ang tatanungin, tingin niyo ba may probable cause? Kung gusto niyo lang sagutin, kung sa tingin niyo may probable cause nga doon na lumitaw sa Justice Committee hearings. Kasi, in a way, you started talking about it, pero hindi po kayo tumuloy doon sa Salen, for example. Ano nakita niyo sa Salen, tapos doon sa bank accounts or sa bank records pala, bank transactions, at doon sa threats against the President and Vice President. Did you by any chance see that there is any probable cause to impeach the Vice President? Hayaan niyo po kasamang Ed at pagdating sa May 5. Naniniwala po ako sa May 5, nasa lamesa ko na rin yung article of impeachment. Babasahin ko ng buong buo yun at sisigurin ko sa inyo na ako yung boboto na ayos sa tama at kung saan yung sa tingin ko makakatulong. Okay, that sounds reasonable naman. Yeah. But how many days do you think Congressman should it take the Congressman to peruse the results and make a decision among themselves? Ilang araw ho, ilang linggo Siguro kaya? po kung masasabit ng Justice Committee sa amin ng May 5 yan, kung sila maggagawa ng report nila May 5, that is Tuesday, siguro the following week po, May 11, siguro sapat na naman yun para intindihin ng mga congressman yung nilalaman ng article of impeachment. Okay, Igabok. Meron pa para kay Congressman? Okay na ako. Hintayin na lang namin yung boto, yung inyong meeting, Kong, sa May 5. Sige po. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Congressman Maraming Valeriano. salamat, Kong. Thank you for joining us this afternoon. Mr. Congressman Rolando Valeriano ng National Unity Party, the second largest political bloc in Congress. Ilan sila? 43 or 53? Around 40 plus. 40 plus, Oo, okay. around 40 plus. No less than 5 of them are members of the Justice Committee who voted unanimously in favor of Yes. probable cause. Yes. Lagi namang bumoboto yung 5 na yun. In Saka support ano dun sa Justice Committee. Senior Deputy Floor Leader si Defensor. Oo. Alam mo naman, yung mga political parties, Ano? meron niyang mga ibang hinihingi. Ah, No? May mga negosasyon yan. No? Hindi lang yan usapin ng evidence. Dahil hindi naman sila mga hukom May mga political but calculations din sila. I thought all this time that it's all based on evidence. Saan kuweba ka nakatira? Kasama mo si principal sa kuweba siguro na yun. No? Masikip yun. Kung magkasama kayong dalawa ron. No? You mean it's not evidentially based? Parang kanya yung reaction. Ha? Ganun. That's so disappointing, man. Talagang dapat talaga ebidensya. No? No, I'm getting an epiphany. Oo. Wala. Sabi nga, depende sa conscience.
No, very empathic naman ako sa sinabi ko kanina. Oh, yeah. Gusto mo bang ulitin ko pa? Di, wag na. Baka ma-trouble pa tayo. Okay. Sige. Oo. Ipahingin muna natin. Siguro pagbalik natin, makuha natin si Arles na sa kanyang biyahe sa West Philippine Sea. Asan kaya sila ngayon, no? Kung kagabi sila umalis, Oo. ano pa lang yan siguro? Bandang Depende yan. Palawan Baka, pa lang yan. siguro mga 8 nautical miles yan. Yung kanilang biyahe. 7 to 8. Hindi yan ganun kabilis. Dahil marami sakay. Maraming sakay. Maraming relief goods, no? Maraming mga... Teka, so yung Kapitan Felix Oca galing dito sa pier sa Manila. Chawi galing Puerto Princesa. Chawi, yung small boat na nagdala ng supplies dati. Yes. Galing May Puerto. may mga nakasakay doon na na mga tiga Kalayaan Island. Tiga Siyempre, Pag-asa. galing, Tiga Pag-asa. Meron ding ilang mga atin nito kasama doon. Papunta ng may supplies din na dala-dala sila. Oh, sige. So dalawa yan, no? Dalawa. Tatlo sana galing sa Mindanao yung isa. Kaso hindi naayos yung makina. Sila ba magtatagpo on the way there o doon Doon na, sa Pag-asa na. Sa Pag-asa na. At hintayin ang susunod na kabanata dahil merong drama pagdating ng Pag-asa na ngayon lang nila gagawin. Naku O sige. Tingnan natin. Mamimaya ng konti. We are on until 5:30 p.m. Storicon will be back after a quick break. Please stay tuned. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. It's the last session of the program. Welcome back to Storicon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and it's just the two of us, and with me, Mr. Ronaldong Bulak. Burak. Burak. Naldong Burak. Hindi ba kamagets sa mga tao yung ano eh. Wala, panahon natin yung Naldong Putik eh. Naldong Putik yun. Yung matandang Revilla. Naldong Putik. Si Ramon Revilla yun, di ba? Si Mr. Llamas, ang ating Naldong Putik. Doon sumikat si Ramon Revilla, di ba? Oo. Naldong Putik, ang pelikula. Sa'yo, ang Tondo, akin ang Cavite. Di ba? Yung mga pelikula nila with FPJ, di ba? Habang lumalaki tayo mga bata, di ba? Yun yung ating napapanood eh. Hindi pa ako napanganak nun. Kaya malalim yung vigilante culture sa Pilipinas. Dahil dun sa pop culture yan eh, di ba? Yung mga rugged, the rugged, lawless, Elements. but romanticized Yes. men of the 50s and 60s. Pero hindi romanticize yung Ronaldong Burak. Naldong Putik nga mas bagay eh. Naldong Burak. Yung Burak kasi parang putik. Mas mabaho lang. Oo, actually, yeah. Dating si- bisa lang yung sabi nila, ito talaga si- I don't even know what burak means. Secretary Remulla. Hindi talaga alam ni Principal yung ibig sabihin ng Burak. Wala sa lista talaga. Sabagay alam mo si Secretary John Vic, nasa lista yan. Talaga? Oo, elementary. Elementary tsaka high school yata. Tingin ko naman ng mga Tagalasal, alam na kung ano yung burak eh. Hindi si Kwan. Hindi si Principal. Okay, sige. Okay, we're trying to get in touch with our correspondent who is on the MV Felix Oca. MV ba yun? Or what was? Hindi ko alam. Basta Kapitan Felix Oca. Kapitan Felix Oca, the boat, KFO. The legendary boat. the training ship. Tatlong beses nang ginamit yan. Nung una, yung Christmas Convoy. Nakasama May si concert? Ed Lingao at saka Ay, si hindi. Oh, yeah, yeah. Gretchen Ho. Tapos yung last year, May concert yun. West Philippine Sea Concert. Kasama ang mga Hapon, mga Indonesian, Vietnamese, Malaysian, Japanese performers, saka mga Pinoy. First concert sa West Philippine Sea. Ngayon naman ay first Labor Day celebration sa West Philippine. Maraming first, no? Kaso wala kayo, hindi kayo kasama. Kasama lang kayo ng first Christmas convoy. Kung sumama ako, tingin mo sino upo dito ngayon? Di ako, tsaka si Manny Mugato. Ano kala mo, hindi namin kaya? Matotrouble na naman tayo yan. Tingin mo, hindi namin kaya ni Mogs? Kung tayong dalawa nga, natotrouble na ako eh. Yung
Hindi na pasimuga to. At least hindi ka madadamay. Sabi nila, Bagay, no? sabi ng masisisi nun. I have a distancing from you. Literal distancing. Tapos pagdating mo rito, di-disclaim mo kaagad. Wala ho kaming kinalaman dyan sa dalawang yan. Pagdating ko pa lang dito, Rogue elements. Pagdating ko pa lang dito, may naghihintay na arrest warrant sa Pina na. Rogue elements. Teka, hey, Bok, before we go, so we're still getting in touch with Arles. But what do you think? Kasi in both cases pa, NBI ang may ganap dito. Number one, hinahabol si Mike Defensor, human trafficking. Number two, si Jason sa dinampot. Oo, yung human trafficking, Wouldn't that give the appearance that the administration is going after critics? Pwede, pero halimbawa, hinahunting din naman si Atong Ang. Diba? May mga iba rin naman mga hinahunting na hindi necessarily. Kung merong halimbawa pinklawan na involved sa human trafficking na wala naman akong alam, no? pwedeng hulihin din. Pero sa ngayon kasi nagdo-dominate ng mga libelous, parang isang grupo eh. Diba? Katulad niyang namatay ang presidente. Diba? Medyo matindi yun. Presidente na mismo ang binanggit na namatay. Diba? But in the case of Mike Defensor, that's not libel. You're looking at human trafficking eh. Medyo matindi yan. Alam ko sa human trafficking, non-bailable unless I'm wrong. Diba? Unless I'm wrong. It is. Especially if it's qualified. Yes. Kaya hindi ko alam kung anong ikakaso sa kanya. Tapos hindi lang at siya, hindi lang pati siya, yung asawa niya, tsaka tsaka anak. No, kung magkataon, isang buong pamilya sila sa loob. Isang non-bailable offense. No? Depende naman yan sa ebidensya. Tsaka, ang gagawin naman kasi ng NBI, i-recommend nila sa korte. Eventually, korte yung magpapasya, di ba? Parang case build-up ang NBI, tapos titignan ng hukom kung sapat yung ebidensya. Ang kaibahan lang sa non-bailable offense, kahit nagpo-proceed yung kaso, ay nakakulong. Laya ka ba o hindi? Oh. On the other hand, you also have non-bailable crimes kung saan nakakapag-bail ang ibang tao, like in the case of Juan Ponce Enrile. But anyway, Alam ko dati, non-bailable din yung wearing an ugly face. No? Tayo punta doon. Teka, bago mawala yung connection natin, pasok natin ang ating mobile journal, si Arles de los Santos, na kasalukuyan nakasakay sa Kapitan Felix Oca, ang barkong patungo ngayon sa Pag-asa Island. Di ba? Si Arles. Arles, ang daya mo, nasa lilim ka. Actually, kapag lumabas tayo dito po, medyo babad na babad lang. Nakakasilaw. No? Sige. Nakakasilaw lang. Sige. Basta sunburn. Pero Yung kutis mo, sige. Yes. sige. May dala ka bang suntan, Arles, dyan? meron naman, Ronald. Pero iba yung init ng araw dito. Sige, labas tayo ng konti. Wala namang problema. Binibiro ka lang namin. Ito talaga si Edo. Binibiro ka lang namin. Gusto pang maarawan si Arles. Sige na. Balik ka sa lilim. Sige. At Ronald, pasado alas 7 nga ng umaga, no, nakita na natin yung Chinese Coast Guard vessel na may POW number 3103 dito sa kanang bahagi ng ating ship, no? Itong MV Kapitan Felix Oca, kung saan ito yung sinasakyan natin patungo doon sa Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea para nga sa relief distribution, no, ng ating ito coalition, kung saan nais nila na magbigay ng alalay, ng mga grocery packages, school supplies, at maging mga crudo, no, or petrolyo para sa ating mga kapatid na mangingisda doon sa lugar, no, dahil kasama sila sa mga apektado na mga sektor nitong patuloy na paggalaw, no, pagtaas man o pababa ng presyo ng petrolyo sa ating merkado. Mga 6 days actually, no, Bok Ed at Ronald, tatagal itong programa na ito, no, at inaasahan na bukas ng hapon darating na nga tayo doon sa Pag-asa Island. Medyo apektado lang yung ating itinerary dahil supposedly Saturday 9 a.m. nandun na tayo, pero na-delay tayo ng nasa 11 hours kagabi. At from 9 a.m. na supposed disembarkment ay nakaalis tayo ng 8 p.m. ng gabi, no? At ayun nga, kanina nakita natin itong Chinese Coast Guard vessel na ito, nasa 3.2 nautical miles lamang yung layo sa atin at 60 nautical miles naman, no,
mula sa kalupaan mismo ng Mindoro, malapit na malapit pa rin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa mga organizer ay hindi naman na raw nila ikinagulat yung presensya ng Chinese vessels dito sa West Philippine Sea, no? Pero yung concern nila ay yung bilis at lapit nga nito, no? Gayong bahagi pa rin ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kamusta naman, Arles, yung moral ng mga tao dyan? Paano nung last time kasi na sumama dyan si Gretchen at saka si Ed? Parang naduwag sila at bumalik. Oh, saan galing yun? Saan galing yun? Well, so far, Ronald, Ano ba yun? dire-diretso naman. Live yun. Dire-diretso naman, Ronald, no, yung ating paglalayag dito. Hindi naman nagkaroon ng anumang mga problema, as in, hindi rin naman sobrang lumapit na, pero yung term nga na ginagamit ngayon ay sinashadow pa rin tayo nito, no? Hindi na ito nawala sa ating mata mula kanina, at may one time pa nga na 2 ship doon sa bahagi na ito, no, kanan yung ating nakita, pero bukod pa yan dito sa nakita naman natin sa kabilang bahagi na 2 mga barko naman nakita natin from Australia and Canada ito, no? Hindi pa confirmed, pero baka raw galing ang mga ito sa balikatan exercises na ginanap ilang araw pa lamang ang nakalilipas. So you're not yet seeing any aggressive maneuvers by the China Coast Guard? Wala pa naman of that sort? Shadowing pa lamang o yung pagbubuntot o yung pagmamatsyag? Dagdag sa tanong ni Ed, Arles, na-radio challenge na ba kayo? Actually, yun yung magiging sagot ko sana, Ronald, no? So far, wala pa tayong radio challenge na natatanggap mula dito sa barko na ito, no? At malayo pa, 3.2 nautical miles, yung pinakamalapit na dikit nito sa atin. Pero so far ngayon, medyo maliit, pero tuloy-tuloy yung pagsunod sa atin, no? So wala pa namang nagiging aberya at problema so far yung ating paglalayag dito. Meron ka bang kasama na taga TB5 dyan or at least papasok pa lang sa TB5? Tignan natin kung makakasama nga natin siya soon, no? Pero meron tayong friend here kasama natin dito sa atin ito coalition. Maingay na maingay yung pangalan recently sa social media. Si Lovely Granada, kasama siya dito nga sa ika-4 na civilian mission ng atin ito coalition. So Lovely, pwede bang ikwento mo sa amin kung ano yung dahilan at sumama ka dito sa civilian Anong mission? ginagawa mo dyan, Lovely? Actually, na-invite lang ako ng kasama natin sa Akbayan Youth. Well, hindi ako member ng Akbayan Youth, pero nakilala ko siya sa mga protests at rallies na naganap noong last year, I think, at saka this year din. So, ayun, she sent me an invitation. So, ayun na. Actually, hesitant pa nga ako at first. Kasi 6 days, parang hindi ko kayang malayo sa aking mga pusa at sa aking asawa Yun. for 6 days. Pero, I find it a precious opportunity na, syempre, nag-iingay tayo sa social media. This has been our advocacy. And I just find this a really precious opportunity to really walk the talk. Okay, so baka merong mga tanong sa'yo si Poc Ed at Ronald. Papasok ko sa'yo, Lovely. Oo. Go ahead, Kasi, Poc Ed and Ronald. Lovely, naisip rin namin ni Ronald, buti pinasakay ka ng barko kasi di ba bawal ang Granada dyan? Oo nga. Corny. Hindi nila na sense ang danger. Kamusta? Granada lang naman ako sa mga Kamusta sa mga pakiramdam? kamao. Kamusta pakiramdam mo, Lovely? Kamusta pakiramdam mo? Una, first time mong nalayo ng ganong kahaba sa iyong mga pusa. Hindi ko nababanggitin yung sa iyong asawa, no? Yung sa iyong mga pusa. At napaka-challenging yung biyahe na yan. Hindi lang yung haba, may umaaligid Yes, na po. sa inyo na Chinese Coast Guard, no? Clearly, nasa Yes. teritoryo pa kayo ng Pilipinas, umaaligid na sa inyo. Yes po dito ko nga na-realize na ganun. Alam ko naman nakikita naman natin sa news na ganun sila kagarapal. Pero ngayon ko na-witness talaga na wow, garapalan sila. Ganito sila kakapal ang mukha na dito mismo sa ating karagatan. Yun, sinashadow nga tayo. Kung tutusin, wala silang karapatan dito sa atin Meron ka bang mensahe sa ating mga chinadors at iba pang mga taksil at saka mga makapili ng mga politiko? 非常高兴。
Sheet kayo. May fact sheet yun, FACT. FACT. Yun, hinahamon ko ang ating mga senador na come here and join us maybe sa next mission para makita nyo ang sitwasyon ng ating mga kababayan at talagang makita nyo kung gaano kagarapal yung mga pinagtatanggol ninyo. Kayo, mga Marcoleta, kasi dalawa sila. Si Robin Padilla, at yun nga, yung mga mouthpieces ng China or pro-China narratives. Ay, ikaw na magtanong, baka wasan tayo mapunta. Teka, Ay, sorry po. Kakambyo ko ng konti, ha? Kasi kakambyo ko ng konti. So, anim na araw kayo dyan sa barkong yan? Eh, kasi nung bumiyahe kami dyan sa barkong yan, at least hindi umabot naman ng apat. Hindi, naduwag kayo umikot kayo Sila kasi aabot sila hanggang dulo. Hindi naman kami nagmamaneho eh. At bababa sila Sakay lang kami. Bababa sila sa Pag-asa at may iba pa silang programang gagawin doon. Kasi tanda ko yung mga kasamahan namin, mga kasamahan namin ayaw magbanyo ng... Lovely sila kasi, sila ni Gretchen Ho, pumunta sila dyan. Pero nung hinarang sila, bumalik sila kagad. Oo, nabalitaan ko nga. Nabalitaan ng Hindi kami inyong nagmaneho katapangan. noon. Pasahero lang kami, kaya talaga. Tapos ngayon, meron dyan... Siyempre for safety, for reasons din. Puntahan mo, Lovely, may ginagawang simbahan dyan sa Pag-asa for the first time. In-inaugurate yata ni Archbishop Sok Villegas. Talaga? Ano po si Sok? Dati. Okay. Sige. Panghuli, Arles, Lovely. Arles, Yung headset ata ni Alex, nakilabli eh. Arles, may nabalitaan ako na may problema dyan sa drone. Kayo na po yata. Arles, may nabalitaan ako may problema dyan sa drone ng ating mga correspondents, ng ating mga journalists. Pwede mo ba ipaliwanag yun? Ronald, pero before yun, hindi ko narinig yung mga tanong at hindi ko alam yung mga Pinag-usapan ka namin. context. Okay lang. But narinig natin kanina at nakita natin mismo na nagkaroon nga ng problema yung drone operators na videographers ng ating coalition na paliparin yung dalawang Chinese-made drones dito sa barko na ating sinasakyan. At actually, ito rin daw yung kanilang ginamit sa nagdaan ng mga civilian mission. Kaya nagtataka sila kung bakit nga hindi ito pinapayagan na makapag-take over for 45 minutes daw. Tinatry nga nila na i-configure yung system. Pero repeated yung warning na lumalabas at yung errors at kailangan nga daw i-register doon sa tinatawag na Civil Aviation Authority of China or CAAC. Ang tanong nila, bakit daw nila i-register doon? Gayon na nasa bahagi pa rin tayo ng Exclusive Economic Zone at airspace ng Pilipinas. Kaya sa ngayon, hindi pa rin ito napapalipad. At actually, sabi nila, kailangan din daw ng firmware updates. At ang tanong nila din, few days ago, before this mission, na-update na rin nila itong system. Latest na ito. So, bakit daw kailangan nilang gawin pa yun ulit? So, in a sense... Theoretically, Arles, yan ba ay nag-a-apply din sa ibang mga Chinese-made equipments, katulad ng mga electric vehicles, ganyan, na nasa control ng China, pwedeng pigilan? Actually, Ronald, meron tayong dito kasama mga mula sa foreign media. Nagsubok sila na magpalipad ng drone. Nakalipad yung kanila, but this is registered doon sa Australia. These are foreign journalists, obviously. Ang sabi, parang kailangan i-register pa daw doon kasi itong sa mga Pilipino sa CAAC, kaya they chose not to fly it na lang. And inaasahan nila na baka pagdating natin sa Pag-asa, may backup drone sila, this is not Chinese-made, and hoping sila na makapagpalipad nga ng mga ito para ma-document yung ating paglalayag patungo sa Pag-asa. Sabi mo, ibenta na nila yan. It just occurred to me kasi pag gumamit ka ng, for example, DJI, your drone will... Ano yung DJI? DJI, the brand. Okay. It's a Yeah, Chinese it's a brand. Technology The most brand. famous drone being used now by everybody commercially and for entertainment purposes. The drone will find its location and see if it is in a restricted area. Like for example, pag malapit ka sa airport, it recognizes using maps that you're in a restricted area, it will not fly. So, with that in mind, if and this is a Chinese-made drone, if they put They some claim sort of na- firmware there in their updates that recognizes that area as restricted area, baka hindi ka makalipad. Hindi, sinasabi ko lang, theoretically, do they have control and minimum access?
dyan sa mga ganyang klaseng mga equipments na gawa sa China? In that sense, yes kasi nga if it recognizes that it is a restricted area by whoever's declaration, then baka hindi ka makalipad. Doon. So, Correct, halimbawa, correct. Di ka kung meron akong TV na made in China, Yun, hindi ko alam. yung TV ko, pwede pa ako panoorin, imbis na ako manonood sa TV. Yan, hindi ko lang. Kasi, Ninervous tuloy ako eh. baka naman iba naman yun. Pero ito kasi, drones are restricted by airspace like for example, if you're near airports, hindi ka makapag-take off malapit sa NAIA. Correct. Bawal Ganun eh. talaga. Oo. Because it looks at the GPS and realizes and Pero ito recognizes kasi na, ano. dagat easy ito. I know. But it's a Chinese-made drone and the firmware is made by China. So And they're claiming our it EEZ. might follow whatever restrictions China imposes. Yes. I'm not saying that's the case, but those are the possibilities lang. So yun. Alex, teka. So where are you exactly right now? More or less. Saan kayo malapit? Bok, more or less, no, Mindoro yung pinakamalapit na landmass. As of 2:17 p.m. ay 127 nautical miles na tayo west of Mamburao, Mindoro. And yun, layo nito sa Pag-asa as of 2:17 p.m. pa rin, nasa 307 miles, no? At matagal-tagal pa bago tayo makapunta doon sa Pag-asa. Ilang nautical miles ang under nyo, Arles? Parang 8, 9, narinig natin 10? kanina, Bok, parang nasa in 5 nautical, parang 5 ata in Mabagal yun, ha? less than an 5. hour. Actually. Pero malalaki yung alon din kasi, so understood okay. naman. Oo. Medyo nagsusway nga pero di naman sobra-sobra. So you're right now to the west of Mindoro. Yes. I suppose you're somewhere between Mindoro and Palawan. Tama ba? Yes, tama ka dyan po. Clearly within our territory pa yan. Ha? Oo. Correct. Oo. Oo. Within the archipelagic waters, I suppose. Kasi between Yes. Mindoro and Palawan. Kamusta mga programa nyo dyan, Arles? Balitaan ko, lumabas sa news na first Labor Day celebration sa West Philippine Sea nangyari dyan. Tama ka dyan, Ronald. No? Kanina, mga alas 10 na umaga, sinagawa nga yung payak na programa kung saan kinilala yung mga tripulante nitong MV Kapitan Felix Oca na kasama natin, sinasakyan papunta ng Pag-asa Island, at gayon din yung pagkilala doon sa mga fisher folks natin sa West Philippine Sea, maging yung mga frontliners, no? At ang kanilang hiling nga mabigyan ng focus at pantay ng karapatan, no? Itong mga kapatid natin sa sektor na ito, nang sa gayon ay hindi na nga raw nila kailanganin na maging kakambal, no, ng kanilang araw-araw na pamumuhay, yung pandarahas at yung takot na nararanasan sa ating territorial waters. Okay. Ikaw ba, Arles, nagdala ka ba ng salbabida? Actually, Bok, wala akong dalang salbabida, pero yung kwarto natin sinigurado ko na may life vest. So, May meron life naman. vest. Okay. Saka, Arles, balita sa news, meron kayong dalang jet ski. Nakita mo na ba yung jet ski? Yes. Actually, Bok, Ed, Oh, at yan, Ronald, yan. ito lang. Ayan, Ito katabi ang lang ating yan. jet Lapit mo. Lapit mo. Lapit ka. Para makita. Ituro mo kami ng konti. Makakala Sige, nila. itutur natin, ha? Itutur natin. Makakala nila nagbibiro eh. Oo. So, Yan. Ay, wala. Wala. Ayan. Ba't talagang jet ski? Jet ski, syempre. Oo. Nawala audio mo, Ales. Okay. So Yeah, ito yeah. yung jet ski, nakita natin na niload nila mismo to, no? At actually isang mambabatas yung expected na sumakay dito sa Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula na na first legislator nga nakasama dito sa ating civilian mission patungo sa West Philippines din ako. Parang medyo naglalaglag ata yung ating internet. Pero yan ang ating jet ski at gagamitin yan para sakyan sa paligid ng Pag-asa Island. Ano doon yung sa West likod niya? Philippines. Jet ski rin sa likod niya? Ano yan? Parang Rubber boat. floatable ata. Rubber Parang, boat. Mga inflatable boats. Yeah. Rubber boats. Inflatable boats. Oo. Gagamitin din yan. Okay. Dito Ronald, baka gusto mo Ronald sumali. Pwede ka pang humabol dito. May yoga session dito. May yoga session? Ba't may yoga session? Zumba. May Zumba ba Yoga session dyan? Meron ba dyan Zumba? Parang mamayang gabi pa yun, Ronald. Yung Zumba. Disco levels. Jokes. Okay Oo. Hindi, walang biro. Nag-yoga sila ngayon? Yan. Nag-yoga. Yes, Hindi yes, mo yes. nakikita. Ayan, nag-yoga sila. Yan. At saka, Arles, pakisukat nga yung jet ski kung kakasya si Manny Mugato.
Tignan natin. Parang kaya dito. Dito, Ibali mo ba to? tatalian, may tali sa likod. Parang hindi kasya eh. May tali sa likod. Kasha. Kakalat ka rin. Patalon-talon sa dagat, di ba? Imali mo ka to. Oy, Oo naman si Manny. huwag natin gawin yan, body shaming kayo. Mga sugat-sugat na. Hindi Ikaw na. talaga, Edo, binabody shame mo si Imali mo. Sige, ako na naman kasalanan. Sige. Sige, kuha ka ng mga video doon sa Zumba. Paano, ang balak nila yata dyan, i-normalize ang West Philippine Sea as a territory, di ba? So, Correct, Ronald, no? And sabi nga nila, tinanong natin kung bakit wala tayong kasama na Coast Guard or Navy. Ang sabi nila kasi civilian mission ito, no? At bahagi naman daw ito ng ating West Philippine Sea, which is kanina nakita nga natin, no? Na gano'n naman talaga yung sitwasyon, pero may Chinese presence na agad, no? Kaya kasama sa mga nais gawin nga ng ating NATO coalition, igiit yung ating soberanya at civilian presence dito sa West Philippines. Unless the sun ba is to your right? Kanan ko, Bokeh. Yeah. Can you see? Can you show me? I'm trying to locate. Hindi nahanap mo yung araw. Yan. Okay. Okay. So you're Ganda, headed southwest. Kasi the sun Yes. is to your front right eh. Galing ah. Correct. And then yan yung sa Chinese vessel. Ano? Hindi lang maganda yung video natin. Pero Akala yan, mo nandyan bibiro sila. Galing ah. Talagang mountain climber ka. Pinagmamalaki mo ah. Hindi. Pag ganun siya bali, kasi yung araw nandun sa ano. Palubog ang harap araw. kanan eh. Palubog. Ganda niyan ano, pag sa west. sunset. Ganda niyan, no? maganda yung pag sunset. Oh. So, Arles, pwede kang dyan. Pwede kang magtanggal ng t-shirt. Hindi ka huhulihin teka, wag naman. ng DILG. No? Huwag mo gawin pag nag-live ka, ha? Wala yatang curfew dyan. Kaya pwede kang maghugad. Dahil mainit. Tsaka nasa barko ka eh. No? Correct. Oo. Okay. Huling hirit na lang. Pakita mo na yung mga tao sa paligid mo. Sino-sino yung mga yan? Anong ginagawa nila? Actually, dito yun, nag-zumba, nag-yoga. Si Ronald kasi puro zumba eh. So, si Metrapal. nag-yoga lang naman sila dito. And then dito, yung mga kaibigan at kapatid natin sa media, kasi Lovely, andun pa rin. And then dito naman yung mga volunteers, no? Actually, dito, si Paeng. Ito si si Sok. Paeng. Si Sok Banzuela. na commander. Pakisama. No? Ayan, si Paeng, Kaway ka na. Oo. Correct. Going to the gym or maybe like Oh, sports. kumusta mo rin si Paeng para kay Tito hiking. Ronald? Okay. Okay. lang, sawa na kami Papabot sa isa't natin. isa. Kasi we don't. May pari daw kayong kasama dyan na kumakanta? Tama. Meron Ronald, no? Si Father Alan Bondok na nagsagawan kahapon at nagbasbas na rin ng mga goods na ating i-deliver papunta doon sa Pag-asa. Nag-rap song din daw. Nag-rap song? Oo, dyan. Oo. Yung Moro Beats, nandiyan ba? Do Moro our Beats? sun salutations first. So if you don't want Ako to medyo sun nagpuputol-putol ang signal natin. Ano Ronald? Nandiyan ba yung Moro Beats? and then we go like that. Yes, magpe-perform sila doon naman sa Pag-asa Island. Pagdating natin, bukas ng mga hapon yan, hanggang gabi. Yan yung ating best rap band sa buong Pilipinas. Moro Beats. Nanalo ng award. Uwi? Ano? Si Kwan din yata gusto mag-rap, si Ed. Hindi. Gift wrapping lang ako. Gift wrapping. Sige, papahingin na si Ales. Malamang huhugutin ng sangkatebang programa mamaya. Okay, Ales. Ingat ka dyan, Ales. Reporting Ingat. from somewhere near the south, the West Philippine Sea, Ales de los Santos on board the MV Kapitan Felix Oca on the way to Pag-asa Island. Okay, thank you very much, Ales de los Santos. At maraming salamat sa inyo sa inyong pagtangkilik sa aming programa at kayo nagtyaga sa aming dalawa. Happy weekend sa lahat. Pagdasal natin yung ating mga mamamayan na nandyan sa Kapitan Felix Oca papunta sa pinakadulo ng ating West Philippine Sea. Mag-ingat kayo at vaya con Diyos, sabi nga nila. Vaya con Diyos. Go with God. Okay, maraming salamat din kay Tito Ronald Llamas, ang ating resident... Hintay ko kung paano yung intro niya. Mabago-bago yung intro ko. Di na, resident mystery man. International na mystery. Para swabe naman ang ating pa-ending for the weekend. Okay, thank you very much, Ronald Llamas. At magpahinga ka ngayong weekend dahil alam kong ikaw ay malamang naka-jet lag. No rest, no slumber. No rest for the sinister. Join us again on Monday, 4 p.m. for Storycon. I'm Ed Ligaw, kapatid. We are one news all sides all the time.
This is the Story Conference Group or the Storycon Group.